Sino ba ako? At dapat, sino ba tayong mga lingkod, lalo na tayong mga kalalakihan sa pamilya natin? Kung papansinin po ninyo, may istorya po kasi yan. Yan po ang aming pinaka-favorite na picture namin mag-asawa. Second year college po kami. Mga ilang buwan pa lang po kami boyfriend-girlfriend niya. No? Gusto po namin yung picture niya. Pero may story behind bakit may mga guhit-guhit. Kasi niya may mga guhit-guhit. Yan po mga guhit-guhit na yan ay pinunit ng aking asawa. Bakit niya pinunit? Akala ko ba favorite niya yan? Pinunit po kasi niya dahil sa sakit at hirap ng kalooban niya. 5 years into our marriage, niloko ko siya. Iniwan ko siya at ang aking mahal. That's the story behind. Pero praise God, hindi niya tinapon. Alam niyo, everything happens for a reason. Hindi po tinapon ng asawa ko yan. Later on, after God answered our prayers, tinate niya po yan, ang hindi ko alam. Thanking God na kahit nasira yung pamilya namin, dahil sa aking selfishness and infidelity, dahil sa aking magiging makasarili, nasira ang aking pamilya. And take out, hindi pa po naman ako mananampalataya. 2011 po ako naligtas. So hindi pa ako ganun katandang mananampalataya. Ang kinikwento ko po is 5 years into our marriage, nagawa ko yung thinkable para sa isang babae. Alokohin ka at iwan ka ng asawa. Ganun po kasakit sa kanya na hindi ko akala ay ganun pala kasakit yung aking ginawa. Pero ako yung pupurin at papasalamat sa Panginoon. Next picture. Yan. Ito po ang aking pamilya. Minsan sinira ako, ngunit binuo ng Panginoon. Para saan? Para sa Kanya. Perfectong plano at layunin. Hindi ko akalain na ako ay magiging isang lingkod ng Panginoon. Hindi ko ako dapat. Ngunit pinaging dapat ng Diyos. Para sa anong layunin ko pa paglingkuran siya. Ang aking pamilya, kayo din ang mga tao sa paligid ko. Kaya ngayon po sa biyaya niya, ay nandito po ako ngayon sa inyong harapan. Minsan hindi ko inakalang tatayo ako na mangyayari ito sa akin. Dahil ang pangarap ko po sa church, basta may pag-drive ko mga kapatid, happy na ako. Pero ito po ang plano ng Panginoon, wala kang magagawa. Kapag kumilos ang Panginoon, tumatok ang Panginoon, tinawag ka ng Panginoon, taas kamay, taas pa. Gagawin lahat ng Panginoon sa buhay. Who am I as a servant of God in the family and the community? Nakita ko ang kahalagahan ng pamumuhay ng matuwid. Dahil the days are evil. Maaaring sirain ang kalaban ng pamilya. Kahit ikaw pa isang Kristiyano, o ikaw isang lingkod ng Panginoon. Kahit ang iyong mga patotoo, o ang iyong patotoo, sa labas ng tahanan, kaya na sirain ang kalaban. Tayo po mga lingkod, mga kapatid, tayo po ang labis na tinatrabaho ng demonyo. Dahil ayaw niya maging kapaki-pakinabang tayo sa kaligtasan ng bantayan. Tayo mga lingkod, ginagamit po ng Diyos upang ipahatid ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung ilulugmok tayo ng kalaban sa kasalanan, hindi tayo magiging kagamit-gamit. Mahahadlangan ang gawain ng Panginoon. Kaya po ako'y nagpapasalamat, biniyaan po kami ng mga bataan. Nung iniwan ko yung asawa ko, 3 pa lang po yan. Then nung kami on the process ng magkakalit, binigyan po kami ng pang-apat. So, sa ngayon po kasi ang pinakamaliit yung misis ko. So, nagmumukha po siyang bunso. Kasi ang layo yung itsura namin eh. Yung misis ko po kasi, baby face. Okay. So, kami yung misis ko nasa gitna, yung 4 na anak po namin, itong nasa bandang kakanan ninyo, yung babae lalaki, kambal po yan. Okay? Tapos itong nasa dulo, yung pinakamalaki, panganay namin, dahil kami po yung bunso namin. Okay? Ngayon po,
Sa biyaya mo ng Panginoon, ang bawat miyembro ng pamilya ay nasa paglilingkod. Yun po yung answered prayer ng asawa ko na ibabalik ako ng Panginoon, hindi lang para mamuhay kami bilang mag-asawa. No. Ibabalik ako ng Panginoon upang magkasama kami maglilingkod. At bonus pa, halain mo ba itong tao na to? Magiging pastor pa. Sabi ni Kuya Willie, biro ni Kuya Willie sa misis ko. Kasi si Kuya Willie ang takbuhan ng aking asawa at mga anak. Kapag umiiyak siya, malay mo naman dumating ang araw. Hindi pa po ako mananampalataya. Malay mo naman dumating ang araw, baka maging pastor pa ng SICC ang iyong asawa. Nagbilang ang head. So ngayon po, mga anak ko, yung tambal ko, yung lalaki nasa guitar, yung babae nasa keyboard, yung bunso po namin nasa bass, yung panganay po namin nasa visuals. Kaya po pag ako na-invite mag-speak sa mga church, hindi po namin sila maisama. Kasi may mga kanya-kanya po silang gampanan sa church namin. Ito po yung pinagpapasalamat rin po sa Panginoon. Hindi ako dapat I don't deserve what we got. Hindi namin deserve to. Lalo na ako. Ang deserve ko parusahan, kahirapan, magdusa sa mga pinagagawa ko with the grace of God. Minsan di natin may paliwanag yung biyaya ng Panginoon talaga. Kaya pinagitulong ng Panginoon ngayon, siguro, binigay ng Lord ang wisdom sa mga leaders ng committee na bumubuo ng committee ng Ben Summit. Na isa ako sa mga lumabas na pangalan bilang tagapagsalita. Magsilbing mensahero lamang ng Panginoon para sa kanyang kaluluwa. In the family, by the way, yung verse po na napili ko po, Ephesians 5:15-16. Ingat kayo, ingat na kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Or sa buhay. Huwag gaya ng mga mamam, kundi gaya ng marunong. Inyong samantalahin ng panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. So this is a reminder for all of us, especially leaders, workers, and aspiring leaders and potential leaders and workers in the church. The days are given. Hindi na po talaga uubra magpatumpik-tumpik, mag-petings, mag-relax tayo. Kailangan po natin ito because the days are given. Yung mga sinaunang pastor ko, kahit po yung New Testament, First Century Church, pinahayag nila na malapit lang pagdating ng Panginoon. Yung mga pastor natin na medyo may edad na sa paglilingkod sa Panginoon, sinasabi na rin nila, malapit ang dumating ng Panginoon. What more na tayo mga younger generation, feeling younger lang naman sa rin. Pero pwede pa rin natin sabihin, lalo na kung noong time na yun, sinasabi ng malapit dumating ang Panginoon, higit lalo ngayon. Mas malapit, di ba nga? Each day is a day closer. Unang-una, sa kamatayan natin. Or, a day closer to the return of our Lord Jesus Christ. Kaya hindi po tayo magpatumpik-tumpik, huwag na tayo magpapetex-petex, gawin natin yung nararapat. Pero nang may karunungan, hindi katulad ng mga mga. Maximize natin yung panahon na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Privilege. Tanda po natin, being the servant of the Lord is a privilege. Minsan may mga nakakusap po akong tao, paano po ba kayo naging pastor? Kasi nagdi-deserve po ako, sana maging pastor din po eh. May mga tao gusto maging pastor, mas maging lingkod ng Panginoon, pero it's not, hindi lahat nagkakaroon pa nakataon. Pero tayo, nandiyan tayo sa sitwasyon na yan, sa kalagayan na yan, pagyamanin natin yung opportunity na bigay sa atin ng Panginoon. Always take it as a privilege na may kapahintulutan ng Panginoon yung paglilingkod po natin. In the family, yan, as a servant of God, who am I in the family? Meron po akong mga 7 bagay. Pero hindi po yung 7 bagay yan na perfect ko o nagagampanan ko. This is a reminder for everyone. May mga tatay na dito, may mga lolo, and may mga single pa. And in the near future, magiging mga tatay. Tayo po ang ginamit ng Panginoon to lead our family. Tayo ang spiritual leader sa bahay. Tayo ang spiritual leader sa marriage. Diyan po natin.
Yan. Love Jesus more than anything in your life. Alam naman po natin the first and greatest commandment, love God above all. All your mind, heart, soul, strength. Kung ito makikita ng iyong pamilya na iyong ginagawa bilang isang halimbawa, kung ikaw lingkod ng Panginoon, na nakikita ng iyong buong pamilya kung gaano mo mahal o kamahal ng Panginoon. And number 2, love your wife like Jesus loved the church. Siyempre, biblical na, kasi Ephesians yan eh. Diba? Sinacrifice ng Panginoon ang kanyang sarili para sa kanyang church. Binigay niya ang kanyang sarili at kanyang buhay para maligtas ang church. Tayo, mga spiritual leaders sa pamilya natin, tayo mga tatay, tayo leader ng pamilya, we should also love our wives. Mahalin natin sila ng pagmamahal na supportive, yung respectful tayo, iniingatan natin siya. Sabi ko nga sa pagsuporta natin sa mga asawa po natin, kailangan huwag natin masyadong kukontrahin. Kung ano yung gusto nila, alam naman natin makabubuti, suportahan natin. Sino po ba dito yung hindi nagkakaroon ng experience na nakakakontrahan mag-asawa? Meron? Wala. Normal yun. Kaya kung sasawa po natin, suportahan natin sila. Mahalin natin kung gaano minahal ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia. Love your children by discipling them to follow the Lord. Proverbs 22:6. Train a child the way he should go. When he grows up, he will not depart from it. Yung ating pong pagtuturo sa ating mga anak, sa pagdi-disciple sa kanila, unang-una po, kailangan tayo ang maging halimbawa. Kung tinuturuan natin ang ating mga anak na maglaba kayo ng sarili nila, nakikita nila dapat, ikaw marunong ka maglaba. Kahit tatay ka. Kung gusto mo sila maghugas ng plato, dapat nakita nila na marunong ka, ginagawa mo rin maghugas ng plato. Basic lang yan. Simpleng illustration lang. Pero higit lalo, yung ituturo mo, paano mamahalin ng Panginoon ang may at sunod. With reverence kung sino ang Panginoon sa buhay. Kailangan makikita ng mga anak natin. Kasi kung hindi nila makikita, anong aasahan natin paglaki ng mga anak natin? Alam niyo ba? Pwede natin isama sa pagdetay natin sa mga anak natin. In discipling them, in following Christ or obeying the Lord. Sama po natin yung ating pagkakaloob. When we give to the Lord, dapat alam ng mga anak natin yan. Eh kung ikaw hindi ka nakikita ng mga anak mo, anong mabuting idudulot sa kanila? Kailangan mo natin isama yan. Sa alam ng mga anak natin, bilang ito ng Panginoon, kasama po yan na nagkakaroon tayo sa Panginoon. I'm not talking about na dapat puro pera-pera, no. Sa training ng mga anak natin. Sabi ko, may tuturo tayo sa anak natin, unang-una kailangan by example. Di po ba? Nakikita. Lead by example. Provide, sacrifice, protect, and take responsibility for the welfare of the family. Sabi ni Pablo kay Timoteo, dapat pangalagaan or provide ng isang tao ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Dahil kung hindi niya gagawin yan, masahol pa siya sa mga hindi mananampalataya. So bilang mga leaders ng ating pamilya, spiritual leaders, paano natin itataguyod yung ating pamilya na nakasentro sa Panginoon? Kasama po yung mga bagay na yun. Hindi po invento kasi makikita naman po natin lahat sa Bible. Yung instructions how we lead our family to Christ. Next, avoid favoritism. O muna po sa akin yung istorya ni Jacob at ni Joseph, di ba? Yung tunic ba tawag doon? No?
Naging problema ng pamilya. So, ano ginawa? Binenta si Joseph ng kanyang mga kapatid kasi nag-visit sa kanya, favorite daddy. Siya lang binigyan ng mga hope na maganda. Sa pamilya po natin, hindi natin maiwasan. Nagkakos ng problema po yan. Kristiyano ka o hindi. Pero lalo na po sa pamilyang Kristiyano. Ang Panginoon nga hindi nagtatanging eh. Dapat ikaw na ama ang tahanan. Hindi ka rin magpapakita na meron kang pinapabura. Kasi pag nagawa mo yung pagkakamali na yan, malaking problema yan hanggang sa hinaharap na buhay nila. Makakapekto yan. Maaaring yung ibang anak mo na nadi-discourage kasi si tatay ko. Gusto, ito lang lagi ang tinuturuan, ito lang ang lagi ang dinidisciple. Yung ibang anak mo nadi-discourage yan. Baka hindi naman patuloy yan. Mahirap po kasi alam niyo yung mga pamilya na yung mga anak lumaki na nasa loob sila ng pamilya mananampalataya. Kailangan po natin silang labis na ingatan. Kasi karamihan po sa mga pamilya na ang kanilang mga tatay o mga magulang nila ay mananampalataya na sila isilang. Umarating sa punto ng buhay nila, nagwawayan po sila. Hindi na po nila sinusunod yung mga values na itinuro sa kanila. So kailangan po natin na ingatan ang mga anak. Avoid favoritism. Then last, seek to understand your children. Yung mga anak po natin, minsan akala lang natin okay sila, yung kaya-influensya ng mga drama na napapanood nila. Natutulad sila sa ibang mga bata. Alam niyo yung mga anak po natin, gusto po nila yung pinakikinggan po sila. Gusto po ng mga anak natin na sila inuunawa natin bilang mga anak. Mahirap naman po kasi masyado kang mabagsik na tatay sa pamilya. Kailangan po yung meron kang pangunawa na yung mga anak mo hindi sila mani-discourage kundi mas ma-encourage sila kasi ginagawa mo yung dapat mong gawin bilang lingkod ng Panginoon. Ay ginagabuhin mo yung pamilya mo who's the center natin Panginoon Jesus. Living in holiness, obeying God, being a good role model sa pamilya. Sa mga anak ko po, konting ano lang po sa experiences po natin. Yung mga anak ko po, hindi po sila nasanay na lagi binibigyan ng pera. Hindi ko po sila pinalaki ng pera. Kahit po anong high school na yan, hindi mo sila makita ang may bawang 50 pesos a day. Tinuruan po namin sila na kung anong meron, sakto lang. Hindi katulad ng ibang bata makikita mo nasa school, milk tea dito, milk tea dyan, fast food dito, fast food dito. Kasi po, yung values na yun ay tinuro po namin sa mga anak namin. Alam nila kung ano yung meron, dapat mahalaga. Bilang lingkod po ng Panginoon, di ba karamihan naman po sa atin by faith? Sabi ni Glenn yesterday na walang support. Akala kasi ng iba may sweldo kami mga pastor. Pero ang katotohanan, nakatotohanan naman tayo ganyan, most of us by faith. Okay? Yung mga anak ko po, 4 sila. 3 po yung nag-abot-abot ng college. Sabi, paano nyo mapapatapos ng pag-aaral ng mga anak? 3 yung college na yan. Wala kaming trabaho, negosyo. Meron kami mayaman na boss. Yung mga anak namin, 3, nag-abot-abot sa college. Hindi ko maalala na humulog kami ng pera sa bulsa namin, pang-aral nila. Bakit? Kasi po yung mga anak namin ay biniyayaan ng Panginoon ng kaluluwa. Ang isa po namin, yung panganay namin, nakagraduate na po ng college. Currently, naghahanap po siyang trabaho. Baka naman, meron kayo. 3 po anak namin ng college.
Kasi sa high school. Sa biyaya po ng Panginoon, lahat po sinamana sa katalinuhan ng kanilang nanay. Yan ang gusto ni Direk sa ating ngayon. Yung mga anak ko po, yung mga itsura nila, tamaan na rin sa nanay nila. Amen. Alam niyo po, pinag-pray ko na manahin ang anak ko, height ko lang. Siyempre, yan naman, makita niyo naman kanina, di ba? Pero, binigyan po sila ng karamdaman. Bawat i-take po nila na scholarship exam, nakakapasa po sila. Sa mayor po namin, 4 na anak namin, nakapasa lahat. Pero ang training po namin sa kanila, yung hawak ninyong pera na galing sa scholarship, hindi yan pangbili ng cellphone. Hindi yan pangbili ng sapatos. Ang scholarship niyan na tinanggap ninyo, tulong ng gobyerno sa magulang ninyo para may panggastos kayo sa inyong pag-aaral. Hindi po kalakihan yung tinatanggap ng mga anak namin. Pero praise God, napag-aabot nila hanggang sa next semester na darating na naman yung scholarship. Kasi po, nakita nila yung pera na hinahawakan nila. Hindi mo pa pwedeng waldasin sa walang kakwenta-kwenta. Di ba, madalas naman tayo, it's either you need it or you just want it. Sila po, tinrain po namin sila na kung ano yung binigay ng Panginoon, pagyamanin natin, ipagpasalamat natin, dahil yung inyong karunungan ay nagmula sa Panginoon. Kaya po kami nagpapasalamat sa Panginoon. Pwede kami panghinaan, kailangan ba dapat may trabaho tayo? Dapat pala may extra income tayo. Kasi mag-aaral yung mga andyan. Bilang lingkod ng Panginoon, andyan po yung tiisin. Pero andyan tiisin kasama yung pagtitiwala sa pwedeng gawin ng Panginoon. Maraming bagay na pwede maging dahilan para umayaw ka. Ako, umiyak din po ako sa Panginoon. Minsan sinasabi ko, ayaw ko na. Pero at the end of the day, ang salita pa rin ng Diyos ang nag-remind. Hindi ka napunta sa sitwasyon na yan dahil gusto mo. Napunta ka dyan sa sitwasyon na yan dahil sa paintulog at biyaya ng Panginoon. Totohanan naman, hindi ka mayaman, pero masaya ka. Hindi ka sagana sa material, pero may kagalakan ka, panatag ka. Yan po ang buhay ng mga lingkod. Kaya yung iba sa inyo, kung talaga nag-desire kayo na maging lingkod ng Panginoon, at an earlier time, alam na ninyo yung aasahan nyo in the future. Doon hindi naman pare-pareho nagiging kapalaran ng mga lingkod ng Panginoon. Pero, you can expect the worst. Kasi hindi naman talaga madali. Pero, ang kagandahan nun, kasama natin ang Panginoon sa mga bagay. So, love Jesus more than anyone else. Dito magsasentro dapat yan pagmamahal mo sa Panginoon. Paano mo gagabayan mo yung Panginoon? At napakahalaga po na mahal po natin ang asawa. Wala ko kontra. Yung paggabay natin sa mga anak natin, be a good role model. Teach by example, paano yung inutos ni Paul kay Titus, maging maganda, mabuting halimbawa ka sa mga nakababata. Avoid favoritism, lalo na kung ang anak mo dalawa lang, tapos hindi mo pa mabibigyan ng attention pareho, yung isa, ako, ang laking problema ko niya. Might as well, itama mo na hanggang may pagkakataon pa. Kaya lagi po, unawain natin yung mga anak. Alam niyo ba sa mga anak ko, dadagdag ko na lang po, no? Sa mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, wala akong pakialam ano tapusin ninyo. Wala akong pakialam kung ano maging profession ninyo. Kung magiging malaki o maliit ang sweldo ninyo, wala akong pakialam. Ang pakialam ko, gusto ko, kapag nandiyan na kayo sa kalagayan na yan, naglilingkod kayo sa Panginoon. Alam ko ng mga anak ko yan, sabi ko sa kanila yan, I'm not after na makatapos kayo, o makapasok kayo sa trabaho maganda. What I'm after is, pag umalis na kami ng nanay ninyo, alam namin, nandun kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Aalin ko, bibigyan ka tayo. Daddy, ito yung bahagi ng sweldo ko, i-enjoy mo. Bilhin mo yung gusto mo, punta ka sa gusto mo.
Tatanggap ka ng gano'n, pero yung anak mo wala sa paglilingkod. Anong kagalakan mo? Alam niyo, maging mindset po natin. Wala naman ng kwenta yung buhay sa mundo na to eh. Outside. Sa kalooban ng Panginoon. Materially, uuparin yan. Huwag na natin. Maganda po kayo, still natin sa pamilya natin. Yung kahalagahan, sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Ginagawa natin yung mga bagay na nagbibigay kaluguran sa ating pangalan. Kasi ba't na hindi po natin ginawa? Failure tayo. Gusto natin gawin, i-glorify ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. We can start by the family. The first institution na itinaguhin ng Panginoon sa tao, sa mga tao, walang iba kundi sa pamilya. Tsaka isa pa po in-extend ko sa mga anak ko. Sabi ko, hanggat kaya ko kayo, hanggat you are under my wings. No offense sa iba na, Sunday is non-negotiable. Alam ko ng mga anak ko yan. Pero yung nangyayari naman talaga sa ibang mga kapatid, talagang wala silang magawa. Pero ako, sabi ko sa mga anak ko, hanggat na kayo nakapailalim sa akin, sa amin, ma'am, ang linggo ay para sa Panginoon. When you graduate, may katrabaho na kayo, bahala na kayo. Kung ganun pa rin ang magiging mindset ninyo, ng linggo ay para sa Panginoon. It's up to them. Pero hanggat maaga, at early age, alam ng mga anak natin, Sunday is not negotiable. Okay, as a servant of God, who am I in the community? 14 points lang po. Yan. Let His light shine through you. Siyempre, alam naman po natin, let us all be the salt and light sa komunidad natin. Yung liwanag, kung paano ang isang lighthouse ay nagiging gabay ng mga maglalayag ng unang panahon. Tayo, bilang lingkod ng Panginoon, makita sa community. Okay? His light shine through you. Magliwanag ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. With all humility. Yan. Marami pong nagiging problema dito sa with all humility. Bakit? Yung iba, sabi, may mga pastor, may mga lingkod ng Panginoon, ayaw na lumingon pag hindi pastor ang tawag. Kuya! Kuya! Pastor! Yes? Bakit? Mahirap yun. Saka yung pag lumabas ka sa community, ay ba, naka-polo ka, naka-descending ka, nakapang church, parang pastor ka ang damit, kilala ka. Ay, pastor, magandang maga po. Magandang maga po. Pero kapag nakapambahay ka lang, pang-basketball ka na shirt, nakasando ka, kadaanan ka lang. Ibig sabihin, hindi ka nakilala. Pero kung meron mga kababaan ng loob, nakikilala ka ng community na nag-exist ka bilang lingkod ng Panginoon, hindi ka man nakamagarang damit. Pag nagkasalubong kayo, nakita kayo ng mga tao sa community, alam nila na ikaw yan, ang lingkod ng Panginoon. Hindi, pastor ako eh, dapat sundin yung mga suggestions ko. Hindi, kaya tayo mababa. Kasi sino bigay sa atin ng ultimate example? Wala iba kung yung ating Panginoong Jesus, diba? Lagi yan pag may pinag-uusapan tayong humility. Kanino tayo tumitingin? Sa ating Panginoong Jesus. Wala ka ibang titig ng halimbawa eh. It's the ultimate example of humility. Bilang ikaw, lingkod ng Panginoon, nakikilala ka sa community nyo, hindi ka nila nakikilala na ang taas ng tao. Di ba tayo, lahat naman tayo halos galing sa pagiging katoliko, di ba? Pag nakakita po tayo ng pare, kung bata tayo, kung medyo naman tayo, pag nakita, ganyan, pare, di ba, pag ganyan? Alam mo, napakahinahon eh, di ba? Ngayon naman tayo mga tao, uy, modern, bless po. Yan, ganyan tayo eh. Pero pag ikaw nalingkod ng Panginoon na nakikita ko sa community, hindi yung pag nakaharap ka nila, parang takot sila, parang babatuhin mo sila ng kidlat or what eh. Hindi. Dapat nakikilala ka ng community. Nakikilala tayo ng community. Just like anybody else. Diba? Kaya pag halimbawa, kailangan mo utak, ang dali ka nilang lalapitan. Sino po ba gumagawa nun? Pag nilalapitan, kalautangan. Basta, pwede po ba makahiram muna dyan kasi mapuputulan kami ng kuryente. Kasi ang possible ka eh. Nangyayari naman po talaga minsan. Kahit sa pera. Binila kasi na wala naman pera magiging pastor eh. Amen?
All humility, yan sabi nga sa Psalms 25 verse 9 eh. God leads the humble. Ginagabayan daw ng Diyos yung mga mababang kalooban sa kung anong tao at sa kung anong kanyang gawin o paraan. Kung ikaw may kababahan, ang Diyos ang gagawin sa ipapatuloy sa nararapat na gawin. Kaya sa community natin, maganda makilala tayo, hindi na mataas ka. Hindi makilala ka na katulad ng bawat isa. Pero, dala mo ang pangalan ng Panginoon. So, being an ambassador of Christ, yan. Ito, alam niyo ba mga Kristiyano, tayo po mga Kristiyano, marami po nakabantay sa kilos natin. Alam niyo ba yun? Diba? Lalo na kung lingkod ka, lalo na kung ikaw yung leader sa church, ikaw yung nakikita ng mga kapitbahay o sa community mo na ikaw yung tumatayo na nag-lead. Binabantayan ka nila. Huwag naman po sana, kasi representing Jesus Christ tayo pag lumalabas tayo eh. Diba, sabi sa Colossians 3:17. So after humility, nilaktawan ko yung mamaya na ano. So ambassador, sa Colossians, whatever you do, in word or in deed, doing everything in the name of the Lord. Okay? So being an ambassador or representative of Jesus Christ, halimbawa natin, nasali ka sa basketball sa liga. O, sino mo mga mahilig dito mag-basketball, mga kapanggagawa natin? Yan. Nawa, hindi makikita eh. Pastor, yun naninira. Pastor, ang daya-daya. Pastor, ang daya-daya kami. No, hindi ka pwedeng gano'n, di ba? No, kung lingkod tayo ng Panginoon, at sasali tayo sa liga, itawa ko lang naman po. Kung sasali tayo sa liga, may mapagpagkas ka ng Panginoon. Di ba? Mga Kristiyano mo naman, magdating sa basketball, ang daya. Minsan kahit kapatid na yung kalaban, ang daya pa rin. O, sino tinatamaan? Di mo? Sino? Kuya. Di ba nakakahiya? Hindi pwede ganun. Kaya ako, pagka sinali ko sa liga, alam mo, tanda ko na ito, nagsasali pa ako sa liga. Hindi ako pwede magreklamo. Peacekeeper! Ano mo ka ba? Ayun, kasi nakikita na ng member, huwag na ka magreklamo talaga. Ganon! Kasi tinitignan ka nila eh. Yung likod ng Panginoon na papagandang halimbawa. Ha? O ano pa? Isang bagay ka na nasusubok ang mga kalalakihan ng Panginoon. Mga likod ng Panginoon. Saan? Driving. Pagpamaneho! O. Sinong guilty? Amen! Mapamotor, mapakarwis! Guilty! Tapos minsan naka-t-shirt pa ng tingkisa. Ako nakakahiya. O sinong guilty? Yung mga elite pastor kasama ng lisensya. Minsan po, ang mga likod ng Panginoon, no? Kayo mga lalaki. Pagdating sa pagmamaneho, nauubos agad yung pasensya natin. Tama ba? Tapos, parang ang nangyayari, habang nagdadrive tayo, parang lumalabas ulit yung mga sungay. Pag talagang tayo kamalit ang ulo mo, parang sama-sama sungay na yung lumalabas. Dapat hindi gano'n, di ba? Kasi, representative tayo ng Panginoon. Mapara ka ng pulis ng HPG. Paglabas mo ng ID mo, ay ng lisensya mo, nandun yung ID. Pastor ka pa naman! May technique daw doon eh. Kaya alam ko, may technique doon. Pagkahinuli kayo, sabihin niyo sa mga bago niyo po ako tigilan, pwede pag-pray ko muna kayo. Pag-pray ko ng mga 25 minutes. Ewan ko lang kung tuloy ang kapatid. Ito na, lumayas ka na. Bakit na naman kaya? Technique yun, ha? Kaya yung ko narinig doon. Sa sobrang hinig ng pulis, sinuli na yung lisensya, huwag na sige na, umalis ka na. So, ano lang naman po, hindi nga sa pero talagang totoo po. Kasi tayo mga kalalakihan, tayo mas lumalabas, tayo mas nag-expose sa community. Kasi ang community, hindi lang naman yung mga kapitbahay natin, di ba? Yung malalapit sa atin ng mga opisina, ng mga eskwelahan na nakikilala tayo. Meron tayo kailangan pag-iingat na gawin. Eh lalo na kami, sa case ko po, no?
Nakatira po kami sa parsonage. Sino po dito nakatira sa parsonage? Kuya Francis. O, kami lang, no? Yung asawa ko po kasi. Dati kasi kung hindi pa ako Christian, talaga, ngayon nga parang nalatapan rin, no? Bago magsalita. Pasigaw mo ako lang magsalita. Sabi na sa ako, ano mo sigaw na sigaw? Sa church tayo nakatira. Yan. Huwag ka na naglalakad sa labas ng bahay na nakahubad. Sa church tayo nakatira. Pastor ka eh. Totoo po yun. Minsan nakakabihin ko. Pero dapat, ang dami yung kailangan ingatan kasi dalawang pangalan pa. So, you are an ambassador of Christ. Sa community mo, kailangan nakikilala si Kristo, hindi yung mga negative traits mo. Next, balikan natin yung above and beyond or beyond reproach sa Colossians 1:22. Dapat po yung character mo hindi mabibigkasan. Kasi kung alam niyo po ba na nasa niyo ba yung makakarinig ka ng istorya, yung pastor namin dati, ganito, ganyan, narinig ko yung sabi ng pastor, ganyan. May mga nagiging kapintasan. Gusto niyo po ba tayo ganun? Lingkod ng Panginoon ang tumatatak sa tao yung negative na. Hindi dapat ganun. Ang tumatatak dapat sa kanila kung ano yung character mo na hindi ka kapintas-pintas. Blameless ka kapag maaari. Kasi hindi mo nagagalang sa malingkod ng Panginoon. Hindi ka community. Beyond approach. Hindi ka dapat na maaalala nila yung mga ginagawa mo nakakahiya sa Lord. Ayan si pastor na yan, wala namang ginawa yun. Pag di manghingi ng pera. Yan si pastor na yan, napakasulit naman doon sa ito. Hindi mabuti. So, servant of Christ na nasa community, dapat ang nakikita na tumatatak na alala nila kung ano yung karakter ng ating Panginoon Jesus. Be at peace with everyone. Ito. Sa Romans 12:18. 18, no? If possible, mamuhay daw tayo ng payapa. May kapayapaan sa lahat ng tao sa paligid natin. May karanasan po ako na isang kapitbahay po namin. Nung nasa Bible school po ako sa dating bahay natin, umuwi po kami ng weekends eh. Kinausap ko ng kapitbahay natin. Sabi niya, magagawa tayo ng kanal. Sabi niya. Sabi ko, hindi ko pa pumasok sa Bible school po kasi ako. Pag-graduate ko na lang po, tsaka po natin asikasuhin. Alam niyo ginawa? Nagawa siya ng kanal. Ang ending ng kanal sa harap ng chapel. Tumang-tuwa ako! Gusto kong manakit! Nakiusap ako ng maayos, sabi ko nag-aaral po ako, asikasuhin natin yan kapag tapos na ako. Hindi, sumigi pa rin, nagukay. Kasi ang masakit pa po nun, yung dumi ng baboy niya. Di ba po pag kailangan ng baboy para makakonsumo sa tubig yan? Sige rin. Ang touch basing niya yung harap ng chapel. Pag uwi ko galing sa Bible school, sobrang spiritual ko, pero gusto ko manakit. Inamin ko po, hindi ko po kinakahiya, nakakahiya sa Panginoon, pero talagang matagal ko po siyang hindi kinausap. Sama ng loob ko, nakiusap ako ng maayos yung bilang magkakapit-bahay, tapos Kristiyano ka pa. Gaganyanin mo ako. Gaganyanin mo ang bahay panambahan. Inisip mo yung mga baboy mo, hindi mo inisip yung bahay panambahan, yung mga kapwa mo mananampalataya. Tagal mo siya hindi kinausap. Pero sabi ng Panginoon, at least, level 1. Parang sinampal ako sa mukha mo. Kaya talagang, ako na rin nag-i-initiate na nag-umpisa na, binabati ko na rin siya. Pinalipas ko na yung mga nangyari. Pero talagang ilaamin ko. Naging guilty ako doon. Kaya lang talaga bilang lingkod ng Panginoon na kailangan tumatak ka sa community. Kailangan, walang kakagalit. Higit talo, walang galit sa'yo. Di po ba? Grieve with those who are in grief. Sinabi sa Romans ni Paul, diba? Makidala ka sa mga nagagalak.
pero makidalamhati na rin sa mga nagdadalamhati. Alam niyo tayo makalingkod ng Panginoon, no? One way na ipararamdam natin yung existence po natin sa community natin kapag may namatay, kahit hindi mo kapatiran. Puntahan mo, makiramay ka rin sa pamilya. Yan po, napakalaking impact po niyan. Lasting po yan sa mga tao na hindi kasama sa church, na kapag sila ay nagdadalamhati, naramdaman nila yung pakikiramay. Kasi tayo po mga Kristiyano, usually talaga tayo, pag kami namatay sa group natin o sa mga kapatiran, talagang all out tayo, di ba? Minsan nga, everyday ba natin ginagawa ng service, di ba? Pero kung sa mga unbelievers po, mararamdaman nila yung ating pakikiramay. Sobrang laking impact po na. Yung mga pare ko, hindi naman pupunta sa patayo pagka walang bayan. Di ba? Tayo, kung pumupunta tayo, kahit hindi man ng palatayaan namatay, nagbibigay pa tayo ng tulong. That's how we make them feel. Yung sincerity ng ating pakikiramay. No? So, tatandaan po natin yan mga kapatid, no? Kahit hindi natin kapatiran, nakita natin na may namatay na within our community. Pakita natin yung existence ng church, nakikibahagi tayo, nakikidalamhati tayo sa kanilang pinagdadaanan. Hindi man natin kaya magbigay ng malaki na sasagutin natin yung funeral service o inulit. No. The mere presence, na hindi ka nila kilala personally, pero nandun ka, na makikigrieve ka sa kanilang grief. Nakalis din naman natin ano eh. Magbibigay lamang po ako ng experiences na naging bunga ng nalaman ng mga tao. Una-una na may church sa community. Pangalawa, meron yung lingkod na ginagamit ng Panginoon sa community. Okay? Ilan po itong nilagay kong experiences namin? Anim. Naranasan ko po na may tumatakbo sa amin. Kasi nga po sa chapel ako nakatira, kami ng pamilya ko. May tumatakbo sa amin. Isang dalamita na may kasama siyang bata. Hindi po ba dito muna kami makituloy? Nagulat kami, bakit ano nangyari? Kasi kung papatayin yung tatay niya, lasing na lasing eh. Kinukukunan namin. Pero kung hindi nila alam na may church na nag-existo, yung mga panahon na isa, sila pupunta. Yung mga simbahan, di ba sarado ng malagi yan. Pero ang ating mga churches, tayo, mga likod ng Panginoon, nakahanda tayo tumanggap. Tumanggap ng ano? Tumanggap ng kagaya, hindi tumanggap na mga tao na nangangailangan ng shelter. Pangalawa, experience namin. Hindi ko maalala kung ang pangalan ng bagyo. Bumaha sa subdivision na malapit sa amin. Walang tubig, walang kuryente. Ang tubig hanggang hita sa loob ng bahay. May mga bata. Bukas ang tiyago, kinumpok namin yung mga pamilya. Ilang pamilya lang, hindi naman namin kaya magpupin nila. Ilang pamilya lang. Pero gusto ko lang i-point, in times of crisis, if possible, if kaya naman natin, mag-accommodate tayo naman natin. Nag-6 sila sa amin ng shelter, di ba lang po, 2 to 3 days, kasi walang tubig, walang kuryente sa kanila, tapos yung loob ng bahay nila, may tubig, may mga bata, how can they rest? How can they eat? How can they do what they need to do? Pero salamat sa Panginoon. Alam nila na may church doon. Isa pa. Naranasan ko na rin po na yung kapitbahay namin, hating gabi, parang alauna yata, siguro na siguro, Pastor! Pastor! Naano kami ni Grace? Yun! Yung pala asawa niya nagmamala. Sa sobrang kalasingan, parang ano yun, tahimik yung asawa. Pero sa sobrang kalasingan niya, parang sumabog na siya. Lahat ng tinitimkim niya, inilabas niya. Agad nagwawala. Basta! Basta! Hindi lumabas ako. Tulungan niyo po. Malaking bagay na alam nila ng bunta. Kasi kung hindi nila alam ng bunta, saan sila tatakbo sa mga ganun pagkakataon? So napakahalaga po na impact natin mga lingkod ng Panginoon sa existence natin, existence ng church in the community. Kasi nagiging blessing in disguise tayo sa kanila. Naranasan ko rin po na tinawagan ako ng mga estudyante.
May school po kasi, parang dito, Pisaw, di ba? Pampanga. Sa amin, Bulacan, South. Bisaw naman, no? Kasi kilala na rin ako doon ng mga estudyante dahil may campus ministry kami. Minsan gabi, nasa San Miguel ako, may Bible study ako, tumatawag sila. Kuya, pwede ka bang pumunta dito? So, bakit ano yan? Kasi yung isang dorm, nagkakaroon ng parang demon possession. Pwede mo bang i-cash out yung demonyo? Sabi sa akin. Praise God, nasa Bible study ako. Alam ko, hindi ko kaya. Kaya ng Panginoon kung talagang ipapahintulog niya at the right time na nandun ako. Pero, bakit? Dahil alam nila na nandun ka. Alam nila na pwede sila lumapit sa'yo sa mga ganong pagkakataon. Sino ba? May naka-experience na ba dito ng demon possession ng nagka-cast? Kaya ba? Sa kapatiran natin, wala. Magpahiya ka pa dyan sa tiyago. Sabihin nyo mga sikreto mo. Yari ka, mapapahiya ka. Hindi ka lang nagkakagawa mo. Mapapahiya ka lang. Kung hindi ka ready, huwag ka na. Pero pwede naman ikaw gamitin talaga ng Panginoon. Hindi mo sila. Hindi mo sila sa Panginoon. Pwede ka nang gamitin ng Panginoon. Pero kung dahil, alam mo may mga lihim ka at nag-aalinlangan ka, huwag mo nang subukin, mapapahiya ka. Pakainitan niya pa sa inyo ng kalokohan pinagagawa. Huwag ka lang. Kaya nga sabi ko, praise God, nasa San Miguel ako sa Bible. Ito maraming karanasan na ito eh. Yan. Yung pupunta ka, alas 5, alas 6 ng umaga, Pastor, pwede niyo po bang i-bless yung nanay ko? Kasi ililibig na mamaya, ayaw magbutang ng pare eh. Hindi ko bakit? Wala po kami pambayad eh. Nakakaranas pa kayo ng gano'n? Yung patay na hinihinga ng mga Katoliko ng blessing sa iyo bilang pastor. Sabi ko, hindi naman na binibless yung pangapatay na kasi tapos na yung pagkakataon nila. Kasi pupunta ako doon, ipapanalangin ko yung pamilya, ang provisions ng Panginoon sa mga pangangailangan ninyo. Sige po, basta pumunta kayo, bless yung nanay ko. Nangyayari naman. Kaya pumupunta po ako kasi wala talaga silang pambayad sa pare. Tayo nga di ba pag pinupuntahan natin yung nagawa natin? Tayo ba nagbibigay? Diba? Kung mga tao naman nakadala-dala, wala ako pa rin sa pala, mahal ng bayan. Naranasan niyo na rin po ba na yung tinawag kayo? Kasi yung mahal nila sa buhay, naghihingalo na. Si pinakamarami po si Kuya Willie. Alam, wala si Kuya Willie dito eh. Pero naranasan ko na rin po. Sa biyaya ng Panginoon, lahat po ng pinuntahan ko na naghihingalo, walang nakasurvive. Pinagpipray ko sa Panginoon kung yung alooban, pagalingin niyo po sila sa karamdaman na ito. Cancer, whatsoever na karamdaman. Nagpipray ako doon, kaharap yung pamilya. Di ba pinagtatawa na nila ako kasi sila pala suko na. Hinihintay na nila malagot yung hiningan ng mahal nila sa buhay. Kasi pag nando ka sa community na mahihirap, hindi ka naman i-expect na yung mga tao dadalhin pa sa ospital yung mahal nila. At most of the time, hinihintay na lang nila palagutan ng hininga. Kaya ko lahat ng pinupuntahan ko, pagkalikod ko, deads na. Or the same day, namamatay. Wala pa sa biyaya ng Panginoon, hindi isa. At dinulog ng Panginoon ng pangalain ko pagkalinin itong isa. Lahat po sila namatay. Kaya sabi ko na, pag ako ang tinawag, automatic alam ko mamamatay na lang. Amen! Kasi pag nami-witness ko dati nung ano, sabit-sabit ako kay Kuya Willie dati. Binibiro ako. Hindi parang wala akong bubuhay sa mga pinagpipray. Ganun talaga. Kaya alam mo. Most of the time kasi natawagan nila tayo. Wala na. Last na. Hindi na talaga. Suko na sila. Hindi na nila pinagamot. Ilan ko yung napunta ko yung iba. May cancer sa liga. Yung iba yung stroke. Yung iba katandaan na. Katandaan pero basta kasi nahihirapan ako yung mahal natin.
Ako naman si Pastor. Panginoon, alam ko po na ikaw ang pangyarihan Diyos. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Kung lolobi po, kahit na po stage 4 cancer na to, kaya mo pagalingin. Ikaw naman reaction ng mga kapamilya. Hintay na nga namin. Ayun, totoo po yun. Siguro sa inyo, hindi pa nakakalasal ng mga bata-bata pa. Darating din po kayo sa ganito pagkakataon. Magbilang na lang tayo. Ako, nawala na po yung bilang ko kasi sa dami. Hindi ko na matandaan yung bilang. Pero isa na sigurado, wala, nakasurvive. Bakit pag tinawag ako? Para pag tinawag ako, kasi gusto na namin matapos yung hirap niya. Ganun, no? So dito po yung last na experience ko po, no? Na nalaman ng mga tao ang existence ng church o ang existence ko bilang pastor. Bilang lingkod ng Panginoon sa community namin. Ang PNP po, ang Philippine National Police, may programa po sila ang tawagin ay Kasimbayanan. May pamilya po ba sa inyo sa Kasimbayanan? Kapulisan, simbahan, at pambayanan. So, collaboration po ito ng PNP at ng simbahan at sa anong barangay. Sa lugar po namin, ilan po kami mga Christian church at ilan ng mga pastor. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako po yung nakuha na magtuturo sa mga tao upang unang-una ibahagi ang salita ng Panginoon, yung pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi po, halimbawa po yung unang grupo na nag-facilitate po ako, mga ano po sila, mga drug surrenderies. Alam niyo po yung panahon ng Duterte, di ba? Panahon ni Duterte, na sobrang takot kay Duterte, walang huli, pero nagsisiksikan. Kulong mo kami, ganun nangyari, di ba? Ganun po. So, nung time na yun po, ay sila yung mga unang tinuruan ko, mga sineran ko sa salita ng Panginoon. Tapos later on, kaya lang po, nung election, di ba, kailan nag-election ng Panginoon? Kailan lang, last year yata, no? Hindi na ako kinuha. Kasi Sagrado Katoliko yung barangay campaign namin. Dapat pari daw, hindi na pastor. Pero anyways, nagkaroon ng pagkakataon, nagamitin ako ng Panginoon sa community namin dahil alam nila na nag-exist. Kaya malaking bagay yung nalalaman ng mga tao na nandun po tayo sa paligid natin. Nakakahiya po sa Panginoon kung magkakatanungan mo, may church po ba dito? Kaya nasa harap nyo, hindi nila alam na may church. Dapat alam nila. Nahahalata, nakikita, naririnig, nararamdaman ng community natin, ng existence natin bilang ito ng Panginoon. Actually, kahit ang pamilya mo, kapag naitaguhin mo sila ng tama, na nakasentro sa Panginoon Jesus, na nagagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin bilang lingkod ng Panginoon in raising your family to the Lord, nag-overflow po sila sa community. Hindi naman po sa pagmamataas, gusto ko po ibalik ang kapulihan sa Panginoon. Dahil po sa mga anak po namin, sabi ko nga po sa inyo, during Sunday, may mahanap po sila ministry. Pero hindi lang po naman Sunday ang ministry ng mga anak ko. Yung isang anak ko po, nandito po, hindi ko rin po to God be the glory. Siya po yung nag-lead ngayon sa campus ministry. Dahil college student, yun nga yung Bisaw, nag-start po kami doon ng campus ministry through small groups na. Kalalaman, kasi ang community po natin, hindi naman, di ba sabi ko, hindi lang neighbors. Sila sa mga kaklase na sa school na yun, nalalaman na may nag-exist na gawain ng Panginoon dahil sa ginagamit ng Panginoon yung anak. So, it can overflow sa community yung pagkilos ng Panginoon sa pamilya mo na naitaguyod mo na walang ibang sentro kundi ang Panginoon Jesus. Yung isang anak ko po, pag lumapasok siya sa school, nakaya ko siya mag-drive ng tricycle. Ang ginagawa po niya, kapag papasok na po siya, naghahanap po siya na pwedeng sumabay sa kanya na hindi nagagastos ng pamasahe sa school. Maliit na bagay, pero alam ko po, ginagawa niya po para sa po yan. Napakahalaga po sa community natin, alam ng lahat na nag-exist tayo. Kaya nga po, babalikan ko yung next slide natin.
Redeeming the time. Walk as wise, not like the unwise. Yung pamumuhay mo bilang lingkod ng Panginoon, bilang servant of God, it's always urgent. Hindi natin pwedeng mag-ubra mag-aaksaya pa tayo ng panahon. Kasi marami pang nangangailangan. Kung paano tayo noon na nangailangan ng tagapagligtas, marami pa rin pong nangangailangan. Hindi lang nila alam. Pero napapatuloy po tayo gamitin ng Panginoon para sila po ay makakilala, masubukan ng kabagatiyan. Tanggapin ang buhay ko lang hanggang pinagkakaroon ng Panginoon. Ngayon po, currently, bawat isa po sa akin, anong estado po natin ngayon bilang lingkod ng Panginoon? Kung nakikita mo na what you are doing was not enough para makilala ka, na para magawa mo yung kalooban ng Panginoon na sa pamilya mo, sa community mo, kung tingin mo hindi sapat, be a better version of yourself. There's always an opportunity na magbago po tayo for the better. Tanda po natin, hindi naman natin ginagawa ito to please men, to please our church mates. Ginagawa po natin ito for the glory of God. Lahat ng ginagawa natin. Nakita ng mga tao that you conform to the image and character of our Lord Jesus Christ. Palagi po natin din panalangin ng ating pamilya, yung kanilang kaligtasan. Mamahal natin sa buhay, yung kaligtasan ng mga tao sa paligid natin. Isa nakikita natin, di ba, nakakaawa naman itong tao na ito. Pag biglang namatay ito, mapapahamak ito eh. Ipagamit natin sa Panginoon ng buhay natin. Leaving a legacy. Iiwan po tayo ng legacy sa community natin, sa pamilya natin. Why iiwan natin legacy? Hindi yung matatandaan ka nila. Na yan si Pastor na wala kang pinag-usapan niya kung di okay rin. Yung Pastor naman na yan, mag-preach yan eh. 60 minutes eh. Pero 5 minutes lang sa Panginoon, 55 minutes sa sarili niya. Diba? Yung legacy po na iiwan natin bilang lingkod ng Panginoon. Sino tatatang? Hindi bali na, huwag nila maalala ang pangalan mo. Basta alam nila kung sino ka sa Jesus. Yung legacy na maganda na iwan natin. As we exist, as we let the people know who we are, first in the family, then in the community.